For some of you guys, no, parang yung mga tao na gumawa ng hindi maganda sa inyo, babalikan sila ng karma, mga kapiksi. So, let's say, for example, may nanggancho sa'yo, may nanloko sa inyo, ganyan. Mararamdaman nyo yung justice, mga kapiksi, kasi babalikan sila ng karma na deserve nila. Okay? That's why, sabi ko sa inyo, hindi nyo na kailangan na mag-wish ng sana makarma nga, ganyan. Sa ibang tao na gumawa ng hindi maganda sa inyo, kasi automatic yan with the universe. It's one law of the universe. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong January to February para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko tong cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Aquarius. So, ito yung energy ng Moon, mga kapiksi. Ngayon naman, hanapin natin yung energy ng Aquarius. Ito guys. So, Aquarius, kaya ay represent ng Queen of Swords sa ating spread. Ito yung combination ng positive and negative energy, mga kapiksi. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Yung new moon, mga kapiksi, ngayong January ay sa January 11, no? Tapos yung next na new moon naman ay sa February 9. So, ang reading na to, mga kapiksi, ay para sa period na yan, guys. Meron tayong presence dito ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, pagdating sa relationship, mga kapiksi, very much in love sa inyo ang inyong partner or specific person. Masayang masaya kayo sa inyong relationship, mga kapiksi, no? There's full of happiness and love sa isa't isa. Parang tinutupad ng person mo yung mga promises o yung mga pinangako niya sa'yo nung, let's say for example, nung nililigawan ka pa lang niya or nung bago-bago pa lang kayo sa relationship nyo. Syempre, di ba, may mga ano yan, promise ko sa'yo hindi kita iiwan. Yeah. Promise ko sa'yo, ibibigay ko sa'yo ang buwan at mga bituin, di ba? May mga ganun eh. So, nakikita nyo, for some of you, masayang masaya kayo kasi feeling nyo, mga kapiksi, parang tinutupad ng person mo yung mga pinangako niya sa'yo nung mga time na nagsisimula pa lang yung relationship mo, and there's abundance of happiness sa relationship nyo. Magandang maganda yung connection nyo, magandang maganda yung communication nyo sa isa't isa, mga kapiksi. At saka nakikita rin natin dito na parang nagkakaroon din kayo ng separation, in terms of parang pagbibigay ng freedom, no? Hindi nyo sinasakal yung person nyo, hindi niya kayo sinasakal. Meron kang me time kasama ng mga friends mo, and siya din, binibigyan mo din siya ng me time niya kasama yung mga friends din niya. So, yun yung parang magandang sekreto ng relationship nyo, na hindi nyo sinasakal yung isa't isa sa inyo lang, no? Hindi nyo kinukulong, kung baga. And nakikita natin na may tiwala din sa inyo yung isa't isa, kayo sa isa't isa. And for some of you guys, no, kung kayo ay nagkaroon ng failure, especially pagdating sa kaperahan last year or last month, mga kapiksi, nandun kayo sa recovery phase ngayon, recovery period. Lalo na kung, let's say for example, nagkaroon kayo ng mga 13th month pay, no, bonus, incentives, yung mga bonus na yon, parang yun yung nagamit nyo para mabawas-bawasan ng konti yung mga utang nyo, mga kapiksi. Okay? So, bangon din kayo, makabawi din kayo guys, intay-intayin nyo lang. Alright? So, what else? Tingnan pa natin, mga kapiksi. For some of you guys, no, parang yung mga tao na gumawa ng hindi maganda sa inyo, babalikan sila ng karma, mga kapiksi. So, let's say for example, may nanggancho sa'yo, may nanloko sa inyo, ganyan. Mararamdaman nyo yung justice, mga kapiksi, kasi babalikan sila ng karma na deserve nila. Okay? That's why, sabi ko sa inyo, hindi nyo na kailangan na mag-wish ng sana makarma nga, ganyan. Sa ibang tao na gumawa ng hindi maganda sa inyo, kasi automatic yan
with the universe. It's one law of the universe. And talagang binabalik at binabalik ni universe yung mga bagay sa inyo na deserve nyo. Okay? So, whether it's good or bad karma, kayo lang yung nakakaalam nun kasi kayo yung gumagawa nun. Okay? And then, yung mga taong ganun, binabalikan din sila ng bad karma, mga kapiksi. For some of you guys, no, nararamdaman natin na merong magpapaano sa inyo, magpaparamdam, magbabalik, ganyan. Pwedeng mga ex-lover ito sa mga kapiksi natin, ng mga nagpapabalik ng mga ex-lover, ganyan, past lover. This person will say sorry to you, magsasorry sila sa inyo, hingi sila sa inyo ng tawad, and parang mabubunutan kayo ng tinik, mga kapiksi, kapag ginawa nila yon. There's some kind of reconciliation din para dun sa iba. So, sa mga kapiksi natin na naghahangad ng reconciliation, comment down below, no? Mind reconciliation. By the way, mga kapiksi, yung mga positive na energy, i-mind nyo. Pero this is more on, guys, no? Relationship energy yung nakikita talaga natin, no? Yung sa pera, nakikita lang natin for you is makaka-recover kayo, makabawi yung inyong finances ngayong January. Pero sa relationship, guys, sobrang nakikita natin na yung iba, kung solid na yung relationship nyo, mas lalo pa magiging solid. And then yung sa iba naman, kung nagpapabalik kayo ng mga ex-person or kung nag-wish kayo na sana bumalik sila, babalik talaga sila, mga kapiksi. Or makakapag-manifest kayo ng apology from them, no? Reconciliation, apology, ganyan. So, meron magsusorry sa inyo, mga kapiksi. Alright? And maganda din yung connection. Talagang connection, love connection yung nararamdaman natin. For some of you, there's a new love, no? New love na maaring magpatibok sa inyong puso. Fire sign energy, mga kapiksi. Aries, Leo, Sagittarius. So, parang secret admirer mo na hindi niya na ma-secret yung kanyang nararamdaman. And feeling ko ito nagpaparamdam na to. Pero parang pa siya, nahihiya, no? It's either nahihiya siya, chumichempo, or natotorpe, ganyan. Pero ito yung nagpapahaging na sa'yo. Pwedeng nasa friendzone mo rin ito, mga kapiksi. And then, eventually, baka hindi na to makatiis. And maaari na tong release ng kanyang emosyon. Yeah. Okay, so this is more on love, Aquarius, no? So comment down below. I-mind nyo na yan. Mind harmonious relationship, mind reconciliation, mind new love connection, ganyan. Mind justice, kasi yung iba sa inyo talagang makakapag-manifest kayo ng apology. So makakamtan nyo talaga yung justice na para sa inyo. Alright? So yeah. Tingnan natin, Aquarius, yung additional namin sa inyo gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, no, ngayong January, may promo tayo. Magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course until January 31, guys, kaya mag-avail na kayo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, guys, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ito yung additional message sa inyo, guys. Look at the bigger picture, mga kapiksi. Okay? So, wag nating masyadong tingnan sa mga bagay kasi na nangyari sa atin, mga kapiksi. It's either negative or positive lang yan, guys, no? Syempre, yung positive, yun yung bigger picture, no? What's the most positive thought that you can have about a particular situation? Yun yung ibig sabihin ng look at the bigger picture, no? Bigyan natin ng
magandang kahulugan, no? Yung mga bagay na nangyari sa atin imbis na negative na kahulugan, okay? Kasi whatever we perceive to be true will always be pushed out. Syempre tayo din yung makikinabang doon, mga kapiksi, okay? Attune to the moon, guys. For some of you, take time out for a mini break or adventure. Although, syempre kakatapos lang naman ng holiday, di ba? I assume na nung holiday, Christmas season, New Year season, di ba? Most of you nakapagbakasyon na, unwind na, di ba? Nakapag-distress na. Pero kung hindi pa or kulang pa, break pa rin, guys. Walang masama, no? Break pa rin kung gusto nyo. Ibig sabihin, magpahinga pa rin kayo. Lalo na kung talagang sobrang na-stress kayo ng buong 2023, diba? Deserve nyo yan, no? Deserve nyo. Walang masamang maging masipag, guys. Actually, nire-recommend nga natin yan, no? Ini-encourage natin kayo na maging masipag palagi. Pero kailangan nyo rin magpahinga, no? Huwag nyong ipagkait yun sa sarili nyo, mga kapiksi. Alright? For some of you guys, this situation may have come around because you've been distracted. So, ibig sabihin guys, yung mga nangyayari sa buhay natin, tayo nag-a-attract niyan. Tayo yung nagpo-push out niyan sa ating physical reality, kung depende sa kung ano yung pattern of thoughts mo or dominant thoughts mo, kung ano yung palagi mong iniisip. Kung palagi ka nag-iisip ng problema, therefore, problema din yung napupush out sa 3D mo. Kung palagi ka nag-iisip ng magagandang bagay, therefore, magagandang bagay din yung napupush out sa 3D mo. Okay? So, tingnan mo yung buhay mo ngayon. Masaya ka ba? Maganda ba yung mga na-experience mo? Komportable ka ba? Kontento ka ba? Ibig sabihin, maganda yung pattern of thoughts mo, okay? Pero kung ang buhay mo, let's say for example, mahirap ka, palagi ka umiiyak, palagi ka malungkot, marami kang problema, ibig sabihin, doon din nakafocus yung attention mo, okay? So, everything is changeable and malleable. Ibig sabihin, lahat pwedeng magbago, guys. Baguhin mo lang yung pattern of thoughts mo, baguhin mo lang yung focus ng attention mo para magbago din yung nakikita mong experience sa buhay mo. Okay? Be confident, mga kapiksi, no? To win the day, kailangan maging confident ka sa sarili mo. Always remember, guys, you can be, do, and have anything that you want. Lahat, kahit ano, pwedeng mapasayo. I-declare mo lang, okay? And angkinin mo. Be confident, mga kapiksi. Have you shown that you care? If not, now is the time. Pinaparamdam mo ba sa mga tao, sa paligid mo, sa mga mahal mo sa buhay na importante sila sa'yo, valuable sila, and pinapahalagahan mo sila? Kung hindi, mga kapiksi, this is the best time para gawin mo yan. Or baka nagawa mo na nung Christmas season, okay? Pero kung meron ka pang nalampasan, ito na yung best time for you, mga kapiksi. Okay? And find a balance between speaking your mind and saying too much. Yung mga prangka na tao, okay lang yan, guys. Pero sometimes, ilugar din natin yung pagiging prangka natin kasi hindi lahat ng tao kayang tanggapin yung mga pinagsasabi nyo. Okay? There are people who are very sensitive. So, you also have to consider them, mga kapiksi. Okay? So, ikaw parang okay lang sa'yo na maging prangka ka, and there's nothing wrong with that. Opinion mo yun, diba? Pero you also have to put yourself in the shoes of other people kasi sabi ko nga, hindi lahat ng tao kayang tumanggap ng prangka na mga mensahe. So, kailangan dahan-dahan, minor din pag may time, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below. Aquarius, yan ang reading mo ngayong new moon season, guys. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. And yung mga pinapamain ko sa inyo, guys, especially sa harmonious relationship, this is more on relationship energy. I-mind nyo na yan sa comment section. Okay? So, yeah. Ito yung ating 2024 kabalaran, guys. Panoorin nyo na. And ito yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.